Magsimula ka, batirang kay gandang umaga, nang may ngiti sa iyong mata. Sa pagkakaidling, gumising na. Okay, magandang araw sa ating lahat. Isang mapagpala at napakabuting pamumuhay natin ngayon. Salamat sa Diyos sa pagkakataong magkaniig ulit tayo dito sa programang Pag-unlad Mo, Sagot Ko. Sabi ko nga, ang ating mga pag-usapan dito sa ating programa ay yung mga sistemang kung paano tayo magpapalago na ating mga kita. Ano po? At ang talagang layunin din natin ay para bigyan din ng mga extra income ang inyong mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. Marami po tayong mga programa, mga livelihood program na kung saan po pwede silang magkaroon ng sarili nilang kita. Yun, kinakailangan lang po na kayo may kapag-ugnayan sa amin dito sa Kakampi online na makikita nyo naman kami lagi sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Tapos hanapin po ninyo yung ating segment na Pag-unlad Mo, Sagot Ko. Nung mga nakaraang programa natin, na-discuss ko sa inyo yung kahalagahan ng pagtatabi. Hindi po ba? Sabi nga, ano man ang laki ng iyong kinikita, kung wala ka namang itinatabi para sa mga panghinaharap na pangangailangan pinansyal, you will end up nothing. Ano po? Kaya naman, sabi ko nga, ang mission natin dito ay magkaroon kayo ng mga epektibong sistema kung paano ninyo palalaguin ang inyong mga kinikita. At the same time, ano-anong mga kumpanya ang maaari kayo makapag-avail ng mga house and lot na kung saan talaga namang ang value ng pera ninyo ay talaga naman pong equal, no? O mas maganda pa makukuha ninyo mga house and lot sa kumpanyang ipipresent namin dito sa susunod na segment ng ating programa. Sa ngayon po, pagpapatuloy lang natin yung dinidiscuss ko sa inyong idea kung saan naiwasan natin yung mga gastusin na hindi naman kinakailangan pa sa ngayon. So sabi nga, ano man ang gastos mo, dapat maliit yun compared dun sa total income na tinatanggap natin. At ang ating measurement ay yung buwan ng kita. Ano po? So sabi nga, maraming mga pamamaraan kung saan natin maaaring ilagay ang ating kinikita. May mga tao na talagang mahilig sa mga alahas. Maganda po yun kasi ang mga alahas naman, in case of emergency, maaari po natin silang ibenta o isanla. They are some form of investment na rin. No? Sa mga maliliit na kapital, maaari po tayong magtabi ng mga jewelries na kung saan in the future, mag-i-increase yung value nila. Yun po yung isa sa maaari nating lagyan ng ating kita. At the same time, meron din po tayong mga savings dapat na nasa bangko. Ano mang bangko ang preferred ninyo, okay lang po yun. Basta ang emergency savings na sinasabi, equivalent nun at least 6 months of your total expenses in a month. Ano po? Ibig sabihin kung sa isang buwan gumagastos po kayo ng 10 to 20,000, at least ang emergency savings nyo must be times 6 po nun. So kung 20,000 per month ang expenses ninyo, yung gastos ninyo, times 6 months. Yun po yung equivalent na dapat nasa loob ng inyong mga bangko. Hindi naman po kinakailangan na biglaan. Ano po? So sabi nga, pangti-konting pagtatabi will give you something in the future. Yun po yung ating emergency savings. Meron din po tayong mga bank deposit accounts na
higher yung binibigay na dividendo, no, compared dun sa savings account. Katulad ng mga time deposits na meron siyang enough time o time frame na kung saan kukuhanin mo yung kita ng pera mo o kinakailangan mo na yung pera. Okay din po yun. Meron din po tayong tinatawag na mga mutual funds, mga stocks. Kasi sa panahon ngayon, mas malaki po ang kinikita ng pera pag nailagay po natin sa tamang mga kumpanya na nag-o-offer, nagbebenta ng kanilang mga stocks. Yung shares na tinatawag, ano po. Kasi kung meron po kayo talagang pinagpaplanuhan sa hinaharap, hindi po ideal na magtabi tayo sa bangko lang. Ano po. Ang ideal po, mga emergency savings. Ang maganda, nasa loob ng ating mga bank accounts. Maganda rin pong paglagyan ng ating kita ay yung mga tinatawag na life insurance na kung saan yung ating mga pagpaplano in a future, especially yung ating retirement, talaga po mapaghahandaan natin. Sa mga susunod na programa po, bibigyan ko kayo ng particular na life insurance company na kung saan talaga pong iingatan at palalaguin ang inyong mga kita. Na at the same time, puprotectionan naman po kayo sa lahat ng uncertainties ng buhay. Ano po? Meron din po tayong pagkakataon na yung mga naghahanap po na mga kababayan natin ng bahay at lupa, maganda pong investment sa ngayon yan kasi mataas po marami po mga nag-o-offer ngayon ng mga kumpanya ng mga pabahay. Yung po magandang investment yon dahil ang bahay at lupa, especially the lots, increasing po ang value nun. No? Compare po dun sa mga ibang mga investments like yung mga kotse, meron pong tinatawag na depreciation value yung mga yon. Pero of course, depende po yun sa priority ninyo, ano po. And at the same time, meron din po tayong mga kababayan na talaga namang nagkakaroon din ng interes sa mga arts, no, sa mga antiques. Maganda rin po yan kasi sabi nga, the longer yung isang furniture na may value, the higher the price pagdating ng panahon na pwede ninyo siyang ibenta. So maganda rin pong investment yon. Pero sabi nga, sa pag-aaral na ginawa ng mga dalubhasa sa ekonomiya, sabi nila, ang statistics daw nagpapakita na out of 20 persons reaching age 60, yun po yung age natin, yung tinatawag na retirement age, have enough money to retire comfortably. At yun po ay 3% lang. Imagine, no? Sa dami ng mga nagtatrabaho, lalo na po sa ating mga kababayan abroad. Ano po, naisip niyo na po ba kung gaano na kayo katagal na nagtatrabaho dyan? Ano po ba talaga ang inyong pangarap? Kasi po, kung puro trabaho na lang pero wala kayong konkretong pangarap na inaabot, wala rin po mangyayari kasi lalabas lang din ang ating mga kinikita. So sabi nga, out of 20 persons, 3 lang yung masasabi talagang financially stable pagdating sa kanilang pangangailangang pinansyal. So bakit daw po? Sabi, sa Wealth Accumulation Program, may 5 pamamaraan para magpalago ng iyong kita. Yung tinatawag na wealth accumulation. Una daw, define your purpose. So sabi ko nga, ano nga ba ang talagang pangarap mo? Bakit ka nagtrabaho? No? Bakit ka nandyan ngayon, abroad? Malayo ka sa piling ng iyong mga mahal sa buhay, ng inyong pamilya. Dapat po konkreto. Kung yung pong pag-alis ninyo ay para sa mga anak ninyo, para sa educational plan nila, para pagdating ng panahon, makatapos sila ng kanilang pag-aaral at magkaroon nga ng magandang kinabukasan. Maganda pong purpose yun. Ano pa? Maaari din namang nangangarap din kayo magkaroon ng magandang bahay at lupa. Yun, napapanahon po yun. Maganda rin pag-ipunan din po yun. No? At yung
Ano pa? Yung ating pangkalusugan. Sabi nga, the higher the age, the higher the risk ng ating kalusugan. Pero kung makikita po natin ngayon, statistically, mas marami po ngayon mga nagkakasakit na mga kabataan, mga bata. Dahil po sa weather na nangyayari na rin. Ano po, kaya dapat pinaghahandaan din po. Meron po tayong mga health card na kung saan meron po siyang saving component at the same time po magagamit nyo yung health card na yon for a longer of 10 years. So sa lahat po ng mga nagnanais na mabigyan ng dagdag na impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng health card na yon, maaari nyo po akong kontakin dito sa Kakampi Online. Dito po sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. At pwede po kayong tumawag sa mga numero naming 553-8656 or 480-5812. Maaari po naming tanggapin ang inyong mga katanungan at kung yung mga dagdag na informasyon po sa pagkakaroon ng isang health card na hindi kayo nagbabayad ng taon-taon na kung walang nangyari, wala na yung pera nyo. Yung po yung tinatawag na traditional health card. So meron po tayong tinatawag naman ngayon na health card, a saving plan na bibigyan kayo ng pagkakataong magtabi sa 5 taon. Pag nagkasakit kayo, magagamit nyo po yung inyong medical plan. Maganda po rito, maliit lang yung inihulog mo, pero malaki naman yung medical benefits na maaari ninyong magamit. At hindi lang 5 years yun. You can use the health card as long as for a 10 year po, na hindi magagalaw yung inyong savings plan. Ano po? So, tawag na po sa amin. At maaari nyo rin po ang kontakin. Ako po si Tess Campos Adolfo. Ang aking po mga numero ay 0921-736-2337 at 0916-317-9722. Maaari din po kayo magpadala na inyong mga email sa aking mtcadolfo@gmail.com. In-encourage ko po kayo. Bakit? Maganda po kasi na nabibigyan po agad namin ng kasagutan ng inyong mga pangangailangan, ng inyong mga katanungan. Ano po? So, yung po mga kamag-anakan nyo dito sa Pilipinas, encourage nyo po, kontakin nyo kami. At bibigyan po namin kayo ng mga informasyon na kung saan makakuha kayo ng isang napakagandang health card. Ano po? Ganun din po sa pagkakaroon ng house and lot. Marami po tayong pagkakaloob ng mga proyekto, mga project, kung saan mga sites po yun, makikita po natin yung mga actual na ino-offer ng ating mga realty. Ano po? Ganun din naman, pagka na-define mo na o alam mo yung purpose kung bakit ka nagtatrabaho, dapat meron din tayong kaukulang amount. You have to identify how much yung kakailanganin mo dun sa purpose na yon. Halimbawa, kung nangangarap ka ng yung anak ay makatapos ng isang kurso sa kolehiyo, magkano kaya ang maaari mong itabi para makapag-accumulate ng enough funds para sa kanyang pag-aaral? Doon po pumapasok yung ating kumpanya sa life insurance dahil dito po, ang itatabi ninyong amount ay mas malaki yung ibibigay naman na value ng company na life insurance. So marami po mga nag-o-offer ng ganyan. Ano po? Ganon din naman kung nangangarap kayo ng house and lot, halimbawa, marami po tayong mga payment scheme na adaptable naman po dun sa ilalagay ninyong funds. Ano po? Ganon din, sabi nga, after you identify the amount and needed dun sa purpose mo, dapat meron kang strategy na gagawin.
No, you have to formulate. Yung binigay ko sa inyong formula na income minus savings equals expenses, yun na po yung ideal na formula para makapagtabi po. Uunahin nyo muna magkano yung ilalabas mong saving components mo, magkano ilalagay mo para dun sa pangarap mong yun, at saka ka palang gagastos. At sabi nga, sa paggastos ng ating mga kinikita, we should focus on our priority first. No, yung ating basic needs, yung ating pagkain, sa clothing, yun, sa house and lot, no? At saka po dun sa mga pangangailangang edukasyon ng mga bata. At yung ating mga pangarap na pagkakaroon nga ng iba't ibang negosyo at investment scheme. At pag ito ay nagkaroon ng nagkaroon ka na ng funds na itabi para dun sa particular mong purpose na yon, ang hihintayin mo na lang yung katuparan nun. 'Di ba? Kasi yung kumikita ka, tapos wala lang, labas lang ng labas yung pera. Lalo na dun sa marami talaga mga OFW families na nakikita ko, lalo na yung mga seaman, na ilang buwan silang nasa barko. Alam kong napakahirap, no? Na nasa barko kayo. Yung dinaranas nyo yung iba't ibang klase ng panahon, di ba? Lalo na kung bagyo. Kaya nga dapat pinagpaplanuhan natin hanggang kailan ba tayo sasakay, no? Hanggang kailan tayo magtatrabaho abroad. Kasi napakahirap din naman po na through the years na tatanda kayong nagtatrabaho sa ibang bansa. Bigyan po natin ng halaga ang inyong kinikita sa pag-accumulate po dito sa ating bansang Pilipinas. Mas masarap po talagang bumili ng mga property dito sa Pilipinas dahil sa ngayon po mataas ang value ng peso pagdating sa dollar. Napakalaki ng chances na makapag-acclaim kayo or makapag-acquire kayo ng mga house and lot na enough para sa pangailangan ninyo, sa pamilya ninyo, or extra income, pwede ninyo silang gawing rental, no? Rent house para sa mga taong wala pang kakayahang makabili ng kanilang sariling bahay at lupa. So, ganun nga, sabi nga, sa lahat ng mga binanggit ko na pwede natin paglagyan ng ating kinikita, mahalaga pa rin na meron tayong particular na sistema kung saan naiingatan yung ating kinikita. At the same time, naiingatan natin yung nagbibigay ng kita sa atin, yung mga breadwinner. Sabi nga ni Charles Schwab, before you invest, make sure you have created a financial safety net consisting of these basic necessities. An emergency fund, yung emergency savings na sinasabi ko, an adequate insurance, and a retirement nest egg. So yun daw po pala ang talagang dapat na pinaghahandaan natin. Pera para sa mga emergency pangangailangan, lalo na kung mawawalan ka ng kita or trabaho, you have at least 6 months na emergency savings na nakatago sa bangko. Para yung pangangailangan, yung mga basic needs, may pagkukuhanan. And of course, yung insurance, sabi ko nga, ang buhay natin, meron tayong kaakibat na risk na tinatawag. Yung uncertainties ng life, katulad ng pagkakasakit. No? Maaring sa ngayon hindi ka nagkakasakit. Pero as you grow older, yung ating body, nagde-depreciate din po yan. Kaya sa ngayon pa lang, habang kayo ay malakas, maglagay na po tayo ng parte ng ating kinikita para sa ating pangkalusugang pangangailangan. Ganun din, ang pag-iingat natin sa ating sarili, of course, unang-una ang nag-iingat sa atin ay ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga, nasa kamay niya ang ating buhay. Siya rin ang nakaalam ng kanyang plano para sa ating tagumpay, no? Buhay na kasiyasiya
Kaya nga, I encourage you out there, no? Lagi kayong manalangin na lahat ng inyong pagpaplano ay naayon sa ating mga panuntunan na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. I encourage you to read the Bible always kasi yun po yung pinaka-guidelines natin sa ating buhay. So, balikan ko lang po yung ating protection. Protection kung tayo nagkakasakit. So, dapat meron po tayong health card. Ano po? Protection kung tayo ay maaksidente dahil wala naman po talagang nagnais, no, na magkaroon ng aksidente. Pero meron tayong mga sinasabing mga tao na talagang accident prone sila. Ano po? Kaya nga, I encourage everyone to have an accident insurance. Yun po. Ganun din naman yung ating retirement. No? Maaring bata ka pa ngayon. Pero as you grow older, dumarami po yung ating mga pangangailangan. Pangangailangan personal, and at the same time, pangangailangan ng ating mga kapamilya sa buhay. So, tatlo lang naman ang dapat na foundational needs natin pagdating sa ating kita. Sabi nga, you have to establish yung money for you, yung pera para sa'yo sa pangangailangan mong personal. Siyempre, lahat naman tayo, meron tayong mga pangarap. Di ba? Maraming mga nangangarap dyan na pagdating ng kanyang retirement, kayo yung nagbibigay sa iyong mga apo. Diba? Hindi na kayo pabigat sa inyong mga kamag-anakan. Dahil, yun nga, out of the statistics na sinabi ko kanina, na sa bawat 20 persons na umaabot sa edad na 60, 3 lang halos yung may kakayahang punuan yung kanilang pangangailangang personal. Napakasakit, di ho ba? Kasi kung tutusin, lahat naman tayo ay kumikita. No? So, priority first, savings. No? Money for you and money for your children's education. So, lahat po ng mga magulang, alam ko pong pangarap natin na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. At ang basihan po nun, pinaka-foundation, ay good education. Sa ngayon po, talagang pataas ng pataas ang ating mga tuition fees. Sabi nga, malaki ang gap ng poverty line sa ngayon. Pero yun nga, ang pinaka-root cause pala ay yung hindi pagtatabi, hindi pagsisave in the future. Kasi kung tayo may mga anak, alam naman nating lalaki yan. At alam naman nating kailangan maging competitive sila. So, kinakailangan nilang makapag-aral. At least, dun sa mga magagandang universities na kung saan makapagbibigay talaga sa kanila ng chances to have a better job or a better business in the future. No po. So, money for you and money for your children's education. And third, money for your family, whatever happens. So, ibig sabihin pala, ano man ang mangyari sa'yo, being a good steward of your income, dapat po talaga meron tayong itinatabi. No? Whatever happens, they have to live on. No? Kuhanin man tayo ng may kapal anytime, nakasisiguro po tayo na magpapatuloy yung kanilang lifestyle, ay yung kanilang pamumuhay at makakatapos ng pag-aaral ang iyong mga anak. So, yun po yung kabuuan ng ino-offer ng mga insurance company. So, ang tanong na lang po dito, kaninong kumpanya tayo magbibigay ng ating pagtitiwala? Sa mga susunod na programa po, bibigyan ko kayo ng particular na life insurance company na kung saan talagang lalago ang inyong mga kinikita and at the same time, puprotectionan po kayo sa mga risk na ating buhay. Okay, so ngayon po magkakaroon muna tayo ng break.
sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano-ano namang serbisyo nakapaloob dyan, Aber? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Okay, we're back. No, ulitin ko lang yung kaninang na-discuss ko na mga sistema sa pagpapalugungan ng ating kinikita. Unang-una, meron tayo dapat na emergency savings. No? So whatever happens to you, continuous lang yung lifestyle ng family mo kasi meron silang pagkukuhanan para sa mga gastusin sa loob ng 6 na buwan. Dahil ang unang-unang nagiging reason kung bakit napuputol ang kita ay yung minsan nawawala ng trabaho. Di ba? So kung kayo ay galing abroad, maraming mga OFW na putol din yung kita nila. So kung na-encourage natin ang ating mga kapamilya dito sa Pilipinas na makakapagtabi ng emergency savings, kahit papano, hindi nagbabago yung lifestyle ng family. So, sabi nga, life has to go on. And, pagdating sa kalusugan, dapat meron po tayong health card na tinatawag, para in case of something happens ng pagkakasakit, hindi tayo kakapit sa mga maling
pamamaraan katulad ng utang. Diba? Kapag ka nagkakasakit ang isa sa ating kapamilya o tayo mismo, kung wala tayong itinatabi, wala rin tayong dudukutin, di ba? So, ang maganda dyan, kumuha tayo ng isang health card na kung saan habang nagtatabi kayo, kung may mangyari sa medical na pangailangan, meron tayong gagamitin. Ano po? Ganon din naman, hindi kayo kinakailangang malubog sa utang, hindi kinakailangang magbenta ng mga gamit, or hindi kinakailangang talagang humawak sa patalim, sabi nga, pagdating ng pangangailangan. Dahil wala pa man, nandun na yung ating pamamaraan. Hayaan niyo i-share ko sa inyo yung isang pagtuturo sa Biblia sa Book of Genesis. Dito ay pinakita ng Panginoon na sa lahat ng ating gagawin, nandun siya. Nagbibigay siya talaga ng mga kaukulang pamamaraan kung paano natin naharapin ang mga pagsubok na ating buhay. Dun sa Genesis chapter 41, dun sa mga nagbabasa ng Biblia, yung hindi pa, I encourage you to read your Bible. Doon po, pinakita yung isang panaginip ng isang Pharaoh, yung Parao during that time. Kasi noong time na yon, ang mga Israelita ay under ng mga Egyptians, no? So si Joseph, siya yung dreamer na binigyan ng kakayahan ng Panginoong Diyos na makapag-interpret ng mga dreams. Kaya nung nagkaroon ng panaginip, ang Pharaoh, pinatawag si Joseph. So ang panaginip ng Pharaoh, na naginip siya ng isang gabi, nakita niya may 7 matataba at malulusog na baka na lumabas dun sa ilog, at nanginain sa mga damo. Maya-maya, may 7 na namang baka, pero this time sila yung mga payat at mga may sakit, masasakitin na mga baka. Sila yung lumapit dun sa matatabang baka at kinain nila yung mga baka na yon. At siya'y nagising. Sa pangalawang gabi, na naginip ulit yung Pharaoh. So sa panaginip niya naman, this time, merong 7 uhay yung tubo ng bigas na nakita niya na sumibol dun sa isang puno. Maya-maya may sumibol namang 7 rin pero maliliit na uhay, no? O butil. Nang humampas sila dun sa matatabang butil, kinain nila yon. So, ibig sabihin, nung nagising yung Pharaoh, inisip niya yung kanyang panaginip. Ano kaya yung kahulugan ng 7 matatabang baka, 7 mga masasakitin at may payat na mga baka, at 7 uhay na malulusog, 7 uhay naman na mga payat. So, nung nakausap niya si Joseph, sinabi ni Joseph, ayon sa panahon na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos, sabi niya, sa loob ng 7 taon, ang iyong pananim ay mananagana. So, ibig sabihin ng harvest niya will be plentiful. Sabi niya. So, sa loob ng 7 taon talaga mananagana ang Ehipto. Pero pagkatapos nun, 7 taon naman magkakaroon ng tagutom. Dahil yung 7 malatatabang baka at yung 7 malulusog na butil ng ani ay nagre-represent ng 7 taong kasaganahan para sa mga Egyptians, no? Sa pamumuno ni Pharaoh. At yung 7 mga payat na mga baka at yung 7 maliliit na uhay ng yung binhi, yun naman na nagre-represent ng 7 taon ding tagutom, no? Kahirapan. So dito, pinakita ng Panginoong Diyos na sa ating buhay,
meron tayong tinatag na ups and downs. No? Meron tayong panahon ng pananagana. No? Meron tayong panahon na kung saan lahat halos ng pangangailangan natin, meron tayo. Pero darating ang panahon na mawawala yun. Sabi nga, lahat ay may panapanahon. So, ang ginawa ni Joseph, itinuro niya naman yung solusyon, yung pamamaraan na ibinigay din naman ng Panginoon Diyos. So, sabi niya, ang sabi ng Diyos, magtabi kayo sa loob ng 7 taon ng 5 bahagi ng lahat ng inyong mga ani. No? So, lahat ng kanilang ani daw, dapat nagtatabi ng at least 5% o yung 5 bahagi. Na ginawa naman nila, no, sa pamumuno na rin ni Joseph. At dumating nga yung panahon ng sinasabing tagutom. At dahil nga sa pagsunod nila, sa tagubilin na rin ng Panginoong Diyos, na nagana talaga yung mga Egyptians noon, yung time na yon. At kumita pa sila dahil marami talagang bumili nung kanilang mga ani. So dito pinakikita sa atin na lahat pala ng sitwasyon natin sa buhay, no? Lahat ng ating mga pagsubok, ibinibigay yan sa atin o nagkakaroon tayo niyan, pero may kaakibat na solusyon ang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga kung ang problema mo ay pinansyal, dito sa ating programang Pag-unlad Mo, sagot ko, yun nga yung talagang ibinibigay naming sistema ay yung pagtatabi. Magtabi po tayo habang tayo nananagana. You can start for a 5%, increase mo yun, base na rin dun sa magiging pangangailangan mo in the future. So sabi nga, sa lahat ng bagay, atin pong pagpaplanuhan ang mga gagawin natin, kaakibat na rin yung ating mga pangarap, at iangat natin yon, ipag-pray natin sa ating Panginoon kung at tayo'y kanyang gagabayan. No? Napakabuti nating Diyos, no? Binibigyan niya yung ating mga pangailangan. Binibigyan din naman niya tayo ng pamamaraan kung paano natin ito palalaguin. Dahil ang kahirapan, hindi niya ninais para sa kanyang mga nilikha. Dahil kung babalikan natin ang ating panahon noon, ang sabi niya sa mga tao, kayo ibibigyan ko ng kapamahalaan sa lahat ng aking mga nilikha, sa tubig, no, sa lupa, at inyong itong pagyamanin. So yun ang talagang plano sa atin ng Panginoon. Kaya nga, lagi nating sundin ang kanyang mga tagubilin, no? Lagi tayong lumapit sa ating Diyos. Dahil sa lahat na ating pagpaplano, kung wala tayong basbas o tulong mula sa Panginoon, hindi rin din po ito magmamaterialize. No? Sabi nga, ang buhay natin ay may simula at may katapusan, pero ang maganda nito, habang tayo'y naririto, gabayan natin yung ating mga kapamilya, no? Yung ating mga pangailangan, lagyan natin ng pagpaplano. Bigyan natin ng kahalagahan lahat na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Na sa ating pananagana, magtabi po tayo. Dahil pagdating ng panahon ng wala na yung tapos na yung ating pananagana, doon naman natin, no, mabibigyang halaga yung ating mga itinabi. Doon naman natin ma-enjoy yung ating mga savings. No? Kaya, sabi nga, habang marami, magtabi. Katulad din ng mga langgam, no? Sa lahat ng sitwasyon, hindi nila kinakalimutang magtabi or mag-ipon. Dahil pagdating ng tag-ulan, for sure, wala na silang pagkain makukuha. Yun ang mentalidad. Sa napakaliit na insekto, dito pinakikita sa atin ng Diyos na lahat ng bagay pwedeng mawala. No? Kaya dapat matuto tayong magsinop at pahalagahan ang lahat ng ating mga kaloob. At kung babalikan naman natin yung ating mga pangarap, bigyan natin ng
emphasize yung ating pagkakaroon ng bahay at lupa. Sino nga ba ang nangangarap ng hindi na magkaroon ng kanyang sariling bahay at lupa? 'Di ba? Sabi nga, parang butas na lata yung patuloy kang nagbabayad ng rental kung pwede ka namang magkaroon in the future ng sarili mong tahanan para sa iyo at para sa mga anak mo, no? So ano nga ba ang mga factors, yung mga dapat na kino-consider natin sa pagkuha ng ating mga bahay at lupa? Unang-una daw, kung ikaw ay kukuha rin lang, no? Tingnan mo yung malapit sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Ano yun? Marami tayong mga proyekto, mga house and lot, na kung saan malapit yung mga palengke. Yun. Malapit yung hospital. Malapit yung mga eskwelahan para sa ating mga anak na nag-aaral. So sabi nga, kung ikaw yung typical o yung average families na nagsisimula pa lang, no, nagpapalaki ng iyong mga anak, you go for a place na nandun yung iyong mga pangangailangan, no? Kasi masakit din sa bulsa yung ang bahay mo medyo malayo talaga dun sa eskwelahan ng iyong mga anak kasi magbabayad ka pa ng extra para sa kanilang service, di ba? Ganun din naman kung mangangailangan ka ng iyong mga pagkain o mga damit na pangangailangan naman natin talaga, mas maganda yung malapit lang sa ating tahanan. At kung doon sa mga may bahay na wala naman din naman masyadong pinagkakabalahan, mag-aral po kayo kung paano manahi, no? Isa rin po itong pamamaraan na pwede kayong kumita, and at the same time, pwedeng kabawasan na rin po yun sa ilalaan nating gastusin para sa ating pananamit. Sabi nga, if you have the talent, you have the ability to make your own clothes, do it, no? At pinag-aaralan naman po yun. Kaya sabi ko nga, yung mga nagnanais na makaalam ng ating mga programa, mangyari pong, pwede nyo po kaming sundan sa YouTube at hanapin nyo po, type nyo po yung pangalan ni Maria Fe Nicodemus. At doon po lalabasin lahat ng aming mga video na nagpapakita po ng lahat ng mga programa dito sa Kakampi. No? Dahil sabi nga, ang organisasyon ng Kakampi ay para sa mga kamag-anakang migrante. Hindi lang sa labas ng bansa, kundi dito rin sa loob ng ating bansang Pilipinas. We encourage everyone, no? Gamitin natin yung kakayahan natin para kumita. Huwag tayong umasa sa iisa o sa mga iilang kamag-anak natin na nagtatrabaho abroad. Dahil sa ngayon, sa taas ng pangangailangang pinansyal, kailangan po talaga ng pagtutulungan sa mag-asawa, sa mga anak, matuto rin kayong magtabi ng inyong mga allowances para hindi kayo hingi ng hingi sa inyong mga parents. Ano, sabi nga, sa isang pamilyang may pagtutulungan, ang pangangailangan ay hindi problema, no? Dahil lahat may solusyon. Sabi nga, sa lahat ng sandali, mahalaga ang pagkakaisa. So muli, pwede nyo kaming sundan sa YouTube, in search Kakampi, tapos i-type nyo po yung, or i-click nyo na lang yung Maria Fe Nicodemus. Yung Maria po, M-A space Fe Nicodemus. Doon po lahat ng programa ng Kakampi ay makikita po ninyo. At ako po'y naniniwala na lahat ng mga programa namin ay talaga naman pong makakatulong sa inyo. Magiging daan din po ito para magkaroon kayo ng bukas na komunikasyon sa inyong mga kamag-anakan. I encourage you na kontakin nyo po kami dito. Ito pong aming numero, 553-8656 or 480-5812. Dito po bukas ang aming
programa, bukas ang kakampi sa lahat ng mga mensahe na gusto ninyong ipagkaloob sa inyong mga kamag-anak. Kayo man po ay nasa labas ng bansa o nasa bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Bukas po ang ating mga programa para makipag-communicate sa inyong mga kamag-anakan po, lalo na sa abroad. No? So, kung titingnan po natin, sa lahat ng ating mga ginagawa ngayon, ano man po yung ating kita, ano man po ang laki o kinabibilangan nating pamilya, mahalaga po yung pagkakaisa. Mahalaga po na nagko-contribute, no, sa pagtatabi para sa hinaharap nating mga pangangailangan. Dahil habang tayo ay nananagana ngayon, darating ang panahon na hihina rin ang inyong mga kita. Ito'y base na rin, of course, sa ating physical strength, no? Sa ating kalakasan. Kaya nga, patuloy ko kayong in-encourage na manalangin, humingi ng dagdag kalakasan para sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, no? At bigyan po natin ng tamang sistema kung paano natin palalaguin ang ating mga kaloob, lalong-lalo na ang ating pinansyal. Sabi nga, sa lahat ng iyong mga tinatanggap, mahalaga rin na naglalaan tayo at least 10% ng lahat ng iyong kinikita para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa totoo lang, lahat ng meron tayo ngayon, ito ay kanyang kaloob. No? Siya lamang ang may hawak na ating buhay. Siya lamang ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya lagi po tayong manalangin, lagi po nating idulog ang ating mga pangangailangan na may kaakibat na pagpapasalamat, no? At pananampalataya na ipagkakaloob niya to according to His riches and glory. No? Sabi nga, be a good steward of all the things that God has given to us, and God will do the rest. Sa ating pagtatagumpay, mahalaga ang kanyang patnubay para anuman yung ating mga pangarap, anuman yung ating ninanais para sa ating sarili at para sa ating mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, ito'y kanyang ipagkakaloob. No? At huwag din po nating ilayo yung pagmamahal sa ating kapwa. So, paano natin gagawin yun? Out of your savings, meron po din dapat tayong nilalagay na percentage na kung saan yung itinatabi mo ay para naman sa gawain ng Diyos at sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil sa panahon ngayon, marami po talaga ang dumaranas, no, ng kahirapan. Lalo na sa parte ng Mindanao. Yung mga dinadaanan ng bagyo, di ba? Napakarami na ng mga pamilyang nawawalan ng kanilang tirahan. Mga pangangailangan na kung tayo naman ay pinagpapala ngayon ng ating Diyos, magbigay naman po tayo para sa ating kapwa. Marami po tayong mga channels, maraming mga daanan na kung saan po pwede tayo magbigay ng ating mga donations. Pwede po kayong mag-donate, ano man yung inyong kakayahan dito sa kakampi, at yung kakampi naman po ang pwedeng mag-channel kung saan naman po ipagkakaloob yung inyong mga donations. Be a part ng buhay ng ating mga kababayan. Ano? Dahil sabi nga, no one is an island. No? The greatest commandments that God has given to us is to love Him, no, our Father in heaven, with all our strength, with all our heart, our souls, and everything, and love one another. Maging bahagi ng ating pangangailangan din, ang ating inilalaan ay ang ating pagtulong sa ibang kapwa.
sa ibang tao na patuloy na nagdaranas ng paghihirap ngayon. No, maraming mga tinamaan ng bagyo, hindi lang sa Mindanao. Maraming mga lugar na kung saan wala ang bagyo, pero mga tagtuyot naman, wala nang pananim na pwedeng anihin. Marami din mga pamilya na nangangailangan din po ng ating kalinga. Kung marami po kayong sobra sa inyong mga damit or pera na rin, pinansyal, para sa mga pangailangang mga nabanggit, mangyari po lamang na nakipag-ugnayan kayo dito sa Kakampi. Bukas po ang aming organisasyon para tumulong naman sa ating mga kababayan. Nasalanta ng bagyo, ng mga sunog, 'di ba? Napakasakit nga daw na na nasusunugan. Mabuti pang manakawan ka na lang kaysa masunugan ka, dahil sabi nga lahat ng iyong mga pinagpaguran, yung mga pinaghirapan mo, saglit lang talagang nawawala. Kaya muli, sabi ko nga, ang pag-iingat hindi lamang sa ating sarili, kundi ang pag-iingat ay nanggagaling sa ating Diyos. Siya lamang nakababatid, kaya lahat ng ating pangangailangan, physical man, financial man, kalusugan, proteksyon, lagi po natin tong idulog sa ating Panginoong Diyos. At yung ating mga pinag-uusapang pamamaraan ng pagpapalago ng inyong mga kita, iangat natin yun sa Diyos, ng ating mga pagpaplano, at siya naman ang magbibigay ng tuwirang kasagutan, katuparan ng ating mga pangarap, at patuloy na pagpapalago sa ating mga kabuhayan. So muli, ini-encourage ko ang inyong mga kamag-anakan na tumutok dito sa ating programa, dito sa Pag-unlad Mo, Sagot Ko, tuwing Lunes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, at makipag-ugnayan po kayo, mangyaring magbigay po kayo ng inyong mga pahayag sa email at mtcadolfo@gmail.com. Dito po ay bibigyan po namin talaga ng pansin ang inyong mga email, at yung po mga nagnanais pang makapanood ng lahat ng aming mga videos na ipinalalabas dito sa Kakampi. Tumutok po kayo dun punta lang po kayo dun sa YouTube. Search po ninyo i-type po ninyo yung Kakampi at hanapin niyo po yung Maria Fe Nicodemus. Lahat po ng programa doon ay talaga naman po magbibigay at magdudulot sa inyo ng mga kaalaman, mga tulong kung paano nga kayo mamumuhay ng maayos at may katagumpayan. Sabi nga, saan man sulok tayo ng mundo ngayon, ang mga Pilipino ay talaga namang mapagmahal sa kanilang kapwa, di ba? Sabi nga, family first. Dahil nga sa pagiging makapamilya ng bawat Pilipino, nandun nga yung ating kaisipang pagtutulungan. No? Let's encourage everyone, let's help everyone. Yung mga nais na mag-donate or mag-share ng kanilang mga biyaya, bukas po yung aming programa, bukas po yung aming organisasyon, yung Kakampi, para sa mga kamag-anakan ng mga migrante dito sa Pilipinas. Ganon din naman sa mga nagtatrabaho abroad na ating mga kababayan. No, ini-encourage ko rin yung mga nagnanais na magkaroon ng extra income. No, sa mga susunod na programa natin, magbibigay kami at magpapapanood kami ng magpi-play kami ng mga videos na kung saan pwede ninyong i-consider, no, as your part-time or extra income. Napakarami ng pamamaraan kung paano natin mapapalago yung ating kinikita. Hindi lamang sa paglabas ng bansa, kundi bukod dito sa Pilipinas, napakarami ng mga programang maaari tayong kumita at mapalago yung ating mga income.
At sabi nga, sa lahat ng ating mga pangarap, patuloy natin itong idulog sa ating Diyos na siya nagbibigay ng tuwirang katuparan, no, sa ating mga plano sa buhay. Patuloy natin siyang isama sa ating pang-araw-araw na pananalangin. At saan man tayo naroroon ngayon, maging kabahagi nawa kayo ng pagtulong sa ating mga kababayang sinasalanta ng bagyo, yung mga kababayan nating nasusunugan, no? Be a part. Give your donations, no? Sa anumang anumang maaari ninyong itulong, magbigay po tayo. Dahil sabi nga, the more you give, the more you will receive. At sa ating pagkita muli, lagi nating iisipin na sa hinaharap, meron tayong panahon ng hindi kasaganahan, no? Sabi nga, there is time for everything. Kaya lagi nating pagtutuunan ang pagtatabi. Dahil sa ating pagtatabi, yun naman ang magbibigay sa atin ng solusyon pagdating ng panahon na mangailangan tayo ng pinansyal. No po? So, to wrap up yung ating program, sa ating formula sa pagtatabi, total income minus savings, no, equal expenses. Magtabi muna po tayo. You can start 5% and increase, depende po dun sa plano na inyong pinapangarap, no? Pera para sa iyo, sa sarili mo, sa retirement mo, pera sa iyong mga anak, sa kanilang edukasyon, sa kanilang magandang kinabukasan, at pera para sa lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Ano man ang mangyari, dapat secure siya, na maputol man ng iyong kinikita ngayon, you can assure na merong pagkukuha ng pinansyal para sa lahat ng ating pangangailangan. Ano po? So sa mga nais na bumati o magbigay ng mensahe sa kanilang mga kamag-anakan abroad, bukas po ang Kakampi. Search us sa YouTube and itype niyo po yung Kakampi at look for Maria Fe Nicodemus. Doon po, sa lahat ng mga programang yon, maaari po kayo makipag-ugnayan upang mabigay ninyo ang inyong mga mensahe, makahingi ng inyong mga tulong, o makapagbigay kayo ng tulong para sa ibang mga nangangailangan din na ating mga kababayan. So sabi nga, sa lahat ng ating mga gagawin, sa lahat ng ating pagpaplano, huwag nating ihiwalay ang patnubay ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali ng ating buhay, siya lamang ang nakababatid kung nais niya tayong gawing matagumpay, maging pagpapala sa ibang mga nangangailangan din. Be a channel of the blessings that God has given to us. Sabi nga, mas masarap magbigay kesa bigyan. Diba? Mas masarap tumulong kesa ikaw yung nangangailangan ng tulong. At sa bawat pagtatrabaho natin sa lahat ng ating ginagawa, ibigay po natin ang lahat ng ating the best, no? Para sa mga pinagtatrabahuhan natin. Ano man yung ating ginagawa, give your best. Dahil yun naman ang karapat-dapat na ipagkakalob naman nating serbisyo para dun sa mga employer natin, no? Sa mga may-ari ng mga kumpanyang ating pinagtatrabahuhan. Para patuloy nga yung ating pagkita, patuloy ang ating pananagana, patuloy ang ating pag-unlad. Nasa atin ang kalakasan, nasa atin ang kalayaan sa pagpili, ngunit lahat ng kasagutan at katuparan ng ating mga pangarap ay nasa mga kamay ng ating Panginoong Diyos. So sabi nga, always pray, always ask
believe, and you will receive anything. For our God, all the glory, all our praises must be given to Him through His Son, Jesus Christ. Sabi nga, hindi ka makalalapit ng tuwiran sa ating makapangyarihang Diyos kung hindi naman tayo mananalangin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. No? Always pray for our success, ng ating pagtatagumpay ay nangangahulugan din ng pagtatagumpay at pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Di ba napakasarap na hindi lamang tayo ang magtatagumpay, kundi pati na rin yung ating bansang pinanggalingan natin. Di ba? At sa lahat ng mga nangangailangan, maging bukas ang ating pumpalad para tumulong at magbigay kung ano man po yung kaya ninyong ipagkaloob. Dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. The more you give, the more you will receive. And so, sa programa natin ito, tayo po ay magpapaalam na. Sabi nga, ang pag-unlad mo, sagot ko, to God be the glory.